Dumami ang bilang ng mga Pilipinong unemployed. 20 milyong Pilipino ang tuturing na mahirap. Tapan ng isa sa itinuturing na problema ng bansa. Samantala, patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing na mahirap. Ang Pilipinas ay kilala bilang isang bansang may malalim na pananampalataya at tila hindi nauubos na pag-asa. Ngunit sa likod ng ating mga dasal ay isang realidad na madalas nating pilit na ikinukubli. Sa bawat sulok ng ating bansa, ang kinang ng ating kultura ay nababalot ng anino ng isang sistemang tila nakalimot sa mga nasa laylayan, kung saan ang bawat pag-unlad ay isang mailap na pangarap para sa nakararami. Sa bayan ng Indang, ang aninong ito ay nagsisimulang magkaroon ng mukha at tinig. Dito, matatagpuan ang kwentong hindi na isusulat sa mga libro ng kasaysayan. Sinasabing ang Indang ay bayan ng kasaysayan at luntiang ganda. Dito, tila humihinto ang oras. Pero para sa ilan, ang bawat segundo ay isang pakikipagsapalaran. Madalas nating pag-usapan ang kahirapan bilang numero, estatistika sa balita at porsyento sa dyaryo. Pero ang kahirapan ay hindi lamang numero. Ito ay may mukha, ito ay may pangalan, at higit sa lahat, ito ay may mga pangarap na patuloy na pinapatay. Sa harap ng dambana ng Indang, kung saan libo-libong panalangin ang ibinubulong, matatagpuan si Nanay Adele. Bawat kandilang kanyang itinitinda ay tila sumasalamin sa pag-asa na pilit niyang ipinagkakaloob sa iba, habang ang sarili niyang mundo ay tila nananatiling nasa dilim. May nakaupo diyang isang bata. Nagtanong lang ako paano magtinda ng kandila. Kasi hindi man ako nagsisimba. Hindi rin ako palandasal. Ewan ko, ano yung impact na tinanong ko siya. Sabi niya, sige nanay, tulungan kita bukas, magsimula ka. Sabi ko, magkano ang kailangan? Sabi, 500 lang po, pwede na. Kasi at that time, 350 lang yung pera ko talaga. Okay. Dahil wala naman naghahanap buhay para sa akin. 2 taon na itong pangunahing hanap buhay ni Nanay Adele. Bagaman may 6 siyang anak, naiwan na siyang mag-isa sa buhay matapos pumanaw ang kanyang asawa at magkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang kanyang mga anak. Sa gitna ng pangungulila, tahimik din niyang iniinda ang sakit sa kanyang puso, isang karamdamang kailangang pakitunguhan habang nakatayo sa kalsada. Pero ang dati ng mahirap na hanap buhay, mas lalo pang naging mahirap. Mula nang magkaroon ng bayad ang parking space sa tapat ng simbahan, napansin ni Nanay Adele ang paghina ng kanyang benta. Ang barya na sana ay pambili ng kandila ng mga bumibisita, tila napupunta na lamang sa pambayad ng parking fee. Isang dagdag na pasakit sa maliit na kitang kanyang inaasahan. Ngayon, bawal na ang tambay. Paano kami kakabenta? Bawal na kami tumayo doon. Ang kotse doon natin. Di ba ang daming pahirap? Makaawa ka na sa kotse. Sir, yung sukle, pwede amin na. Pag sinabing hindi po kasi may parking, thank you. Hindi katulad ng pre-wheeling ang nabili. Ngayon, kailangan manuyo ka pa. Kasi yung suki mo na eh. Yung passing by namang car, hindi mo makilala lahat yan eh. Yung manunuyo ka. Sir, 50 to, amin na sukle. O sige na po, mami, gano'n. Hindi katulad nung tatawagin ka pa, ngayon hindi na. Pero dito, sa nakita ko mga kasama ko, sa kandila lang nakadepende buhay nila. Kaya taghirap man, kailangan magtiyaga ka. Habang ang bayan ay nagsisimula palang magising, si Mang Rolly ay kanina pa nakikipaghabulan sa oras. Ang bawat kilo ng taho na kanyang pasan-pasan ay hindi lamang pambenta. Ito ay bigat din ng bawat pangarap na kanyang pilit na itinatawid sa kalsada. Hindi lang init at pagod ang kanyang kalaban, kundi pati na din ang bawat kilometrong nilalakbay para lang may maihain sa hapag. Kung paano makakatulong ang gobyerno, maaaring wala akong alam pa din kasi
mahirap humingi ng tulong sa gobyerno, maaari kung magkusa sila, okay lang. Pero kung humingi ka, di ko alam kung paano makakatulong ang gobyerno. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimula na ang mahabang lakaran ni Mang Ronnie. Ngunit sa kabila ng aga at haba ng tinatahak na kalsada, hindi laging pabor ang tadhana. May mga araw na sadyang matumal ang benta at hindi nauubos ang kanyang paninda. Ang kahirapan mahirap, lalo na sa taong walain din ba. Pero kung apekto, malaki. Kasi hindi mo lahat mabili yung gusto mo, hindi mo maano yung ma-achieve yung pangarap mo dahil wala kang pera. Mahirap lang kasi. Yun ang advantage ng mahirap at saka ng mayaman. Sa lugar kung saan nagtatapos ang lahat, doon naman nagsisimula ang araw ni Mang Larry. Siya ang tagapaglibing at tagapaglipat ng buto ng mga labi. Isang trabahong madalas iniiwasan ng marami. Kasi itong trabaho ko, hindi katulad naman sa gobyerno na hanggang 64 o 60 na magre-retire. Hindi, dito wala eh. Hindi ang rito. Hanggat kaya ng katawan, magtrabaho. Sa edad na 66, 16 na taon na itong ginagawa ni Mang Larry. Sa kakarampot na 5,000 pisong sahod kada buwan, pilit niyang pinagkakasya ito para sa kanyang 3 anak na babae. Alam niyang hindi ito sapat, kaya naman sa bawat pagkakataon, kumukuha siya ng mga sideline para madagdagan ang maliit na kitang kanyang inaasahan. Ano po yung pinakatrabaho niyo po? Dito. Opo. Hindi, kumuha nga ng buto. At saka Kumuha mag-ibig po ng patay. Yun ang talagang Sinamahan namin si Mang Larry sa loob mismo ng sementeryo, kung saan ipinakita niya sa amin ang mga puntod at ang mga butong kakahukay lang nila. Ipinaliwanag niya ang maselang proseso ng kanyang trabaho. Ayon kay Mang Larry, kadalasan ay inililipat lamang ang mga labi ng pwesto o di naman kaya ay nanggagaling pa sa ibang sementeryo. Isang siklo ng paglipat na bahagi na ng kanyang araw-araw na realidad. Nung una dito, siyempre, hindi pa ako sanay eh. Naalayas pa nga pagkakakuring ng buto eh. Hindi ko pa nga Nung nagtagal na, mga 5 taon na, kaya ko na kumuha ng buto. Ayon pa kay Mang Larry, ang paglilipat ng mga buto ay hindi lamang simpleng bahagi ng proseso. Kadalasan, ang rason ay kawalan ng pambili ng sariling lupa o pwesto ng mga pamilya para sa kanilang yumaong minamahal. Kaya naman napipilitan silang pagsamasamahin o pagsiksikan ang mga labi sa iisang puntod. Isa itong masakit na paalala na sa ating lipunan hanggang sa huling hantungan ay bitbit pa rin ang bigat ng kahirapan. Sa kailaliman ng kagubatan at sa pinakaliblib na bahagi ng Indang kung saan tila wala nang nakaririnig, matatagpuan ang isang kwentong pinili na lamang magtago. Isang ama na mas piniling maging anino kaysa harapin ang mapanghusgang mata ng mundo. Sa kanila, ang pag-asa ay isang malabong alaala at ang bukas ay isang tanong na walang kasiguraduhan. Pinuntahan ng aming team ang masukal na gubat ng Indang para hanapin ang isang ama na itago na lamang natin sa pangalang Tatay Berto. Napakahirap marating ng kanilang kinaroroonan. Bukod sa napakalayo nito sa ibang mga bahay,
kailangang dumaan sa makitid at maputik na landas na tila bangin ang gilid. Sa gitna ng katahimikan ng gubat, natagpuan namin ang kanilang munting tirahan. Napakasimple lang ng kanilang kubo na tila balangkas pa lamang ng poste at bubong. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa ito natatapos gawin. Sa totoo lang po, hindi naman po agad yung gusto namin kalayo bahay namin. Kasi dito, hindi namin iisip yung naniningil sa amin. Kasi mas mahirap kasi tumira sa bayan. Kung wala kang trabaho o pambayad sa lahat ng mga bagay na gusto ng anak ko. Dito, kahit pa paano, pinatitirahan kami. Kahit ito yung tsura ng bahay namin. Sa gitna ng aming pagbisita, nasaksihan namin ang walang tigil na pagsisikap ni Tatay Berto. Hawak ang kanyang martilyo, dahan-dahan niyang pinupukpok ang bawat bahagi ng kanilang bahay. Isang bahay na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos at patuloy niyang kinukumpuni para lang magkaroon sila ng maayos na masisilungan. Sa loob ng kanilang munting espasyo, makikita ang pagtulong ng kanyang anak. Habang maingat na inililigpit ang kanilang mga payak na gamit, abala rin ito sa pagsasalang ng kanilang hapunan. Ayaw, kailangan palitan yung bulok na ligi namin dito sa bahay. Bago kami abutan ng ulan. Yung iba naman ginagamit ng anak ko, panggato na sa pagluluto. Yun ang mga kaya namin dito sa bahay. Kung ano yung mahanap namin sa paligid, yun ang gagamitin namin sa pang-araw-araw. Ang bawat piraso ng kahoy sa paligid ay mahalaga para kay Tatay Berto. Ipinakita niya sa amin kung paano niya maingat na sinusuri ang mga materyales na kanyang nakuha mula mismo sa kailaliman ng gubat. Ang mga kahoy na nagsisilbing pundasyon ng kanilang tirahan at katuwang sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero higit sa paggawa ng bahay, ibinahagi rin niya sa amin ang kanyang mga punla ng niyog. Sa bawat maliit na tanim na balak niyang ilubog sa lupa, naroon ang kanyang hangarin na makapagpundar ng kabuhayan sa gitna ng katahimikan. Para kay Tatay Berto, ang mga punlang ito ay hindi lang basta halaman, kundi isang pamana ng pagsisikap na inaasahan niyang magbubunga para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sabihin po mga takot ko po talaga yung baka masabi na sa ganito pangunguha yung anak. Baka mawala siya ng na maharap para sa sarili niya. Kasi siyempre ganito yung ginagawa niya sa pang-araw-araw. Siyempre palaging mahirap, kahit laging pagod ganun. Siyempre bilang tatay, ayoko yung ganito yung nararanasan ng anak ko sa pang-araw-araw. Gusto ko yung natutupad yung pangarap niya sa pang-araw-araw niya. Sa likod ng bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong madalas ay nananatiling nakatago sa anino. Ang kandila ni Nanay Adel, ang bawat hakbang ni Mang Rolly sa kalsada, ang maselang pag-aayos ng mga labi ni Mang Larry at ang tahimik na pagsisikap ni Tatay Berto sa kailaliman ng gubat. Silang lahat ay mga anino ng ating lipunan na patuloy na lumalaban sa kabila ng bigat ng realidad. Hindi man sila ang bida sa paningin ng marami, sila naman ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa tibay ng loob na bumangon araw-araw para sa mga mahal sa buhay.